in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide and trembles at his voice. They tremble at his voice. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all sing how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And oh, sing how great is our God. We declare that you are name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, lift up you high, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Come on, sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great, how great. Sing it one more time, sing. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And oh, sing how great is our God. Amen. Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito De Leon. Sino po sa inyo na nakaranas ng rejection sa buhay? Nag-apply kayo ng trabaho, hindi ka natanggap. Nag-loan ka sa bangko, hindi na-approve. Nangutang ka sa kaibigan mo na sa palagay mo, pagbibigyan ka, hindi ka pinagbigyan. Nanligaw ka sa napupusuan mo, binastit ka. Wala po ritong makakapagsabi na hindi nakaranas ng rejection sa buhay. Lahat po tayo nakaranas ng rejection in one time or another. At masakit. Di po ba? Masakit ang ma-reject. Alam natin na kapag tayo na-reject, insulto sa ating sarili, yun ating nararamdaman.
At nakakaramdam tayo ng kawalang pag-asa at panliliit. Naranasan ko rin po yan at ayaw nating mangyari yan parati. Ngunit, may masakit pa ba kung mismo mga kapatid mo ang nag-reject sa'yo? Pinalayas ka at itinuring na hindi ka pamilya at hindi hinatian sa pamana ng magulang. At habang ang mga kapatid mo ay nagtatamasa sa mana ng magulang, ikaw naman ay naging batang kalye. Sa araw na ito, yan po ang ating tatalakayin tungkol sa isang lalaki na pinagtabuyan, pinalayas ng mga kapatid at dumanas ng pighati at kalungkutan. Ngunit sa bandang huli, naging bayani ng Israel. Ang pangalan niyo po ay si Jephthah. But before we read this story, please join me in prayer. Panginoon Diyos, dakila't makapangyarihan, thank you Lord for this wonderful day that you have made. We will rejoice in your goodness, Lord God. Salamat sa mensahe, Lord God, kung saan makakalpulot kami ng mga aral na i-apply namin sa aming buhay. Samahan mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, Lord God, na sing maging gabay at patnubay, Lord God, as we commit our time together in Jesus' mighty name. Amen! Bago ko po basahin ang talata na matatagpo sa Judges chapter 11, 1 to 11, hayaan niyo pong bigyan kayo konting background. Ang Book of Judges ay panahon kung saan walang hari sa Israel. Kaya ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay na sa kanilang pananaw ay tama. Amen? Basahin po natin sa Judges 21:25. At sabi po dito, 21:25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. In other words, ginagawa ng bawat isa ang mga bagay na sa kanilang pananaw ay tama. Maski sa pananaw ng Diyos, ang kanilang ginagawa ay mali, na ayaw ng Diyos, ginagawa pa rin nila. Tulad halimbawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na ayaw ng Diyos. At kung sukdulan na ang kanilang pagsuway at ginagawang kasalanan, hinahayaan ng Diyos na kubkubin sila ng kaaway bilang parusa. Ngunit, kapag naman po ang mga Hudyo ay nagsisi at tumawag sa Diyos, hindi niya matiis ang kanyang bayang pinili, nagtatalaga ang Diyos ng isang warrior, isang mandirigma upang pamunuan ang pagpapalaya sa kanila sa kamay ng kaaway. Ngunit ang pagsuway po ng mga Hudyo sa kautusan ng Diyos ay paulit-ulit, naging cycle para bang hindi sila natuto. Pag binabasa ko ang librong Judges, naalala ko tuloy yung kanta ni Gary Valenciano, di na natuto. Ngunit, hindi po ba't ganun din sa ating panahon? Inuuna natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan bago ang tunay na Diyos na naglalang ng langit at lupa. At sasabihin niyo sa akin, Pastor, wala naman kaming rebulto na sinasamba sa bahay. Baka nung una. Mga kapatid, lahat ng ginagawa mo na binibigyan mo ng halaga over and above God, Diyos-Diyosan mo yan. Ano ang inuuna mo sa pagising sa umaga? Ikaw ba'y nakikipag-ugnayan sa Diyos? O ang inuuna mo ay Facebook? Nothing against Facebook. Mayroong oras dyan. Kung hindi mo pinapahalagahan ang pagsamba at pakikinig sa salita ng Diyos tuwing Sunday celebration, dahil sa palagay mo, mas mahalaga ang gagawin mo at pinapagpalit mo sa Diyos, yan ang Diyos-Diyosan mo. Kung kaya't kapatid, galit na galit ang Diyos dyan, magkakaroon ka ng problema sa Diyos. Now, ngunit kapag inuuna mo siya, kapatid, pagpapala ang kasunod. Praise God. Ang sabi sa Matthew 6:33, sabi niya, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything shall be added unto you. Ano po sabi? Everything shall be added unto you. Kapag inano ang Diyos sa umaga, kapatid, makipag-ugnayan ka na sa Kanya. Itaas mo yung pamilya, itaas mo yung trabaho upang patubayan ka Diyos. Na maski yung employer mo, makikita na ang Diyos, pinapatnubayan ka dahil masigasig kang nagtatrabaho at ano pong kasunod? Promosyon. Dahil makikitaan ka ng pagtitiwala ng employer mo, maski na siya ay unbeliever, gaya sa istorya ni Joseph na nakita ni Potiphar sa buhay niya. Praise God. Ngunit ang positibong bagay tungkol sa Book of Judges,
kailanman hindi tayo kayang talikuran ng Diyos at iabandono. God will never forsake us or abandon us. God will never abandon us when we call upon His name. Sa panahon ng mga judges, kung saan kadiliman ang kapaligiran dahil sa kasalanan, mga ilang tao ang nagsilbing liwanag laban sa kadiliman. At isa sa mga ilaw na yan, kapatid, ay ang lalaking named Jephthah. Basahin po natin ang talata tungkol sa kanya, Judges 11, 1-11. Now, Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, but he was the son of a harlot, and Gilead begat Jephthah. Gilead's wife bore sons, and when his wife's sons grow up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall have no inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob, and worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. It came to pass after a time that the people of Ammon made war against Israel. And so it was when the people of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. When they said to Jephthah, "Come and be our commander, and we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come to me now that you are in distress, that you are in trouble?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned against to you now, that you may go with us and fight against the people of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead." So Jephthah said to the elders of Gilead, "If you take me back home to fight against the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord will be a witness between us if we do not do according to your words." Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them, and Jephthah spoke all his words before the Lord in Mizpah. Isa-isahin po natin at himay-himayin ang salita ng Diyos. Sa unang ating binasa, sa verse 1, kapatid, ang unang revelation tungkol kay Jephthah, kung saan siya ay isang mighty man of valor. The phrase mighty man means Jephthah was marked by great bravery. And the word valor refers to strength, ability, and efficiency. This identified Jephthah as a very courageous and physically powerful man. In other words, matapang, malakas, magiriting sa pakikipaglaban, matipuno ang pangatawan. Hindi ka pwedeng magtapang-tapangan kung ang katawan mo ay parang si Palito sa pelikula. Di kaya yung gumanap sa Forevermore, aywan ko kung nanood kayo noon, kung tawagin si Bangkay, na parang kalansay ang katawan. Hindi ka pwedeng maging action star kung wala kang matipunong pangatawan. Amen. At kung may tao na gusto mong makasama bilang personal na bodyguard at mapangalagaan ang sarili mo sa masamang elemento, si Jephthah ang kasagutan. Siya po ang uri na lalaki na pwedeng leader sapagkat matapang, magiting at malakas. Ngunit mayroon po siyang kapintasan. Hindi lang siya anak sa labas, siya anak sa pagkakasala, masahol pa po doon. Sapagkat anak siya ng isang harlot, isang prostitute. Ang ama ni Gilead, kapatid, apparently, itong si Gilead mahilig pumunta sa mga prostitution house. At isa sa mga babae ng kanyang kinagigiliwan, nabuntisan niya at nagkaanak na lalaki, si Jephthah. Gaya po ng bawat isa sa atin, tayo ay may mga weaknesses and failures in life, kung kaya't wala po tayong karapatang maghusga at mangutya na isa siyang illegitimate child. Karamihan po sa atin dito, hindi natin pinagsisagawan sa mundo ang ating mga abilidad at kakayahan. Ngunit, magaling din po tayo magtago ng ating mga sikretong kasalanan na ating ginagawa sa buhay. Ang katotohanan, we are all in the same boat, so to speak. Pare-pareho lang po tayo pagdating sa paggawa ng kasalanan. It just reminds us that we are all human, still capable to commit sin, living in this imperfect world. At habang tayo nasa mundong ito, mananatili tayong hindi perpekto.
Anumang taas ang antas o hagdan ng kabanalan na inakyat, kapatid, mananatili pa rin tayong, kapatid, makasalanan na kailangan ang isang tagapagligtas, si Jesus Christ. At yan po si Jephthah, anak ng prosti, ngunit may angkin po namang katangian. Verse 2, basahin ko po. Gilead's wife bore sons, and when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall have no inheritance in our father's house, for you are the son of another woman." Matapos na ipanganak ng kanyang inang prostitute, dinala siya ng kanyang amang si Gilead sa kanilang bahay, kung saan may mga anak din ito sa tunay na asawa. Of course, hindi siya welcome ng pamilya, ng tunay na mga anak ng pamilya. May kim-kim silang galit, hinanakit at selos ang mga tunay na anak na asawa kay Jephthah. At nang sila'y lumaki, kapatid, naging mature at namatay ang kanilang ama. Doon po lumabas ang tinatagong galit sa kanya ng magkapatid. Pinangkaisahan nila si Jephthah at pinwersang palayasin, itinaboy at hindi hinatian sa parte ng bana. Bakit kaya hindi na hinatian samantalang kapatid naman ito? Una, most likely, kapatid, ang mga magkapatid, mga sakim. Amen. Pangalawa, talagang galit na galit sila mo sa Paul. Obvious. Sapagkat tuwing siya ay nakikita, naalala nila ang ginawang kataksilan ng kanilang ama sa kanilang ina. At ang masakit pa dito, kapatid, sa isang prostitute pa. Pangatlo, maaring inggit na inggit sila kay Jephthah sapagkat malakas, matapang at matipuno ang pangatawan. They hated him even more sapagkat mayroong si Jephthah ng isang bagay na kailanman hindi sila magkakaroon. Sa isang iglap, nawalan ng tahanan si Jephthah, nawalang pamilya, itinakwil at nabuhay sa kahiyan. Si Jephthah ba ang nagbayad sa kasalanan ng kanyang ama? Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol doon? Basahin po natin. Sabi po dito sa Exodus 34 verse 7, sabi, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Sa ating binasa po, this does not mean that God will punish you for what your parents did. It does mean that what your parents did will often bear fruit in your life when the children develop ways of living that are like their parents. Yan po ang ibig sabihin ng ating binasa. Ang parusa pong binabanggit dito ay kung mga anak nyo minana ang makasalanan, ang mga ginawa ng kanyang ama. At naulit pa ito sa anak ng mga anak mo hanggang sa fourth generation. Ang katotohanan, karamihan sa ating ginagawang kasalanan, ang tawag po doon, generational sin. Naulit ito sa iyong anak at anak ng mga anak mo hanggang fourth generation. Maaaring hindi natin ito gusto mangyari sa ating anak. Ngunit, ang influensya ng pamilya, siya ay nagdadalas ng anak kapag nagkaroon siya sa sariling pamilya. Amen? Namamanay ka nga. Halimbawa, kung ang father mo ay babaero at lasinggero, most likely, ganun din mangyayari sa iyo. Magiging babaero at lasinggero ka rin. At sasabihin ng mga kaitbahay mo, saan pa ba nagmamanay? Saan pa ba magmamanay yan? Like father, like son. Kung ikaw ay naman lumaki, kung saan ang mga magulang mo ay mapag-criticize, mapaghusta sa kapwa, at negatibong salita ang mga narinig sa kanilang bibig, malaki rin ang chance na paglaki nila, mahilig din sila manira at maging negatibo sa buhay. Kung lalaki, pinagbubuhatan ng kamay ang kanyang asawa, ganun din po ang mangyayari sa mga anak. Sasabihin ng anak, okay lang naman mambugbog eh. Kung sinanay ko, binubog ng tatay ko. At sa susunod pang anak ng mga anak mo hanggang fourth generation, ito ang punishment na tinutukoy sa ating binasa. However, kailangan pong may pangwasak sa cycle ng kasalanan sa pamilya. Porke po ba ang tatay mo ay gumawa ng bagay na hindi tama, ng kasalanan, ganun din ang gagawin mo? Hindi dapat. At ito ay maging parte ng buhay mo? Hindi po dapat. Mayroon pong oportunidad na magbago. Amen? Alam ko na habang sinusuko natin ang ating buhay sa Diyos, kapatid, kikilos siya ayon sa kanyang kalooban
upang manaig, upang mabago ang ating sitwasyon. Upang ang cycle ng kasalanan ay hindi na paulit-ulit at matuldugan at matigil sa henerasyon mo. Hindi na magpatuloy sa anak mo at magiging anak ng anak mo. Praise God. Patuloy po tayo. Sa verse 3, sabi po rito, Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob, and worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. Nang umalis si Jephthah, matapos siyang palayasin ng kanyang mga kapatid sa kanyang pamilyang kinagisnan, kapatid, pumunta siya sa bayan ng Tob, east of Jordan. Okay, sa ating binasa, pagdating niya sa Tob, may mga worthless men, mga patapon ng buhay, walang trabaho, istambay, mga itinakwil ng lipunan, mga walang silbi at walang pakinabang at nabubuhay sa kawalang pag-asa. Amen. Ngunit nang makita nila si Jephthah, nagkaisa silang damdamin. Sapagkat ang nakita nila, kapatid, isang leader ng kanilang grupo. Isang leader na tutulong sa kanila upang kanilang matukoy ang purpose nila sa buhay. Praise the Lord. At bilang leader ng mga worthless band of men, napatunayan ng mga naturingang mga mga worthless men na mayroon pa silang halaga ang kanilang buhay. Dahil nagawang hubugin ni Jephthah ang mga tinatawag na walang silbi at idinakwil ng tadhana na maging magiting na mandirigma. Sila ay hinubog ni Jephthah bilang effective informal force of army. Kung kaya't bago sila lusubin ang kalaban, inuunahan nilang lusubin ang mga kuta at kampo ng kalaban upang ipagtanggol ang mga Hudyo na pinili ng Diyos. Kung kaya't nang lusubin ng mga Ammonites ang bayan ng Gilead, kapatid, ano ang ginawa ng mga elders? Basahin po natin. Ang sabi po dito sa verse 4 to 6, kung aking summarize, yung past mo doesn't always define your future. Ganito po nangyari kay Jephthah. Sabi po sa verse 2 to 6, It came to pass after a time that the people of Ammon made war against Israel. And so it was when the people of Ammon made war against Israel that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Then they said to Jephthah that, Come and be our commander, and we may fight against the people of Ammon. Wow! Ano pong ginawa ng lusubin sila ng mga kalaban? Ang Gilead po, habang nilulusong kaaway, ngunit wala silang makitang malakas na leader na kayang mamuno sa pakikipaglaban sa kaaway. Kung kaya't ang mga elders ng Gilead, pinuntahan si Jephthah, pinakiusapan na bumalik sa kanilang bayan upang gawing commander ng hukbo, pamunuan na pakikipaglaban sa kaaway. Ano pong sagot ni Jephthah na pinagtabuyan niya? Bakit kayo lalapit sa akin? Ngayon kayo nasa panganib. Nilunok nila ang kahiyan na pilitang lumapit kay Jephthah na kanilang inapi-api. Kapatid, sabi niya, wala po tayong karapatan na mag-api-api. Huwag mo natin gawin yon. Hindi mo alam, pagdating ng panahon, siya pala ang tanging makakatulong sa problema mo. Marami tayong nababasang kwento, real life stories ng pang-aapi ng isang tao dahil siya ay may weaknesses, mahirap o anuman, hindi nakapag-aral, ngunit nang magkaroon ng aksidente, walang makapagbigay ng bilang donor ng isang organ. Ito palang taong inayawan mo at inaapi-api ang siyang makakatulong sa iyo sa bandang huli sa bingit ng iyong kamatayan. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibaba ka, minsan nasa itaas ka. Maski po sa Book of James, yun lang favoritism, ayaw ng Lord. Lalo pa yung aapi-apihin mo siyang tao. Which brings us to the next verse. Verse 7 and 8, pag sinasummarize ko po yun, your attitude determines your actions. Sabi po sa verse 7 to 8, So Jephthah said to the elders of Gilead, Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come to me now when you are in distress? And the elders of Gilead said of Jephthah, That is why we have turned again to you now, that you may go with us and fight against the people of Ammon and be our head over all the inhabitants of
Gilead. Dati si Gilead ay nakahandusay sa lupa. Pinalayas, walang tahanan na matitira. Ngayon, kailangan lang tulong. Sapagkat nabalitaan ng mga elders na si Jephthah ay successful na leader ng mga band of worthless and outcasts torn into fighting force, kung saan pinangtanggol nila ang kapakanan ng Hebro na pinili ni Diyos. Alam ng mga elders na mabuting tao si Jephthah, sapagkat ipinangtanggol niya ang mga Hebro sa kaaway bilang isang uri ng pagsilbi sa Diyos. Amen? Kung kayo po ay naniniwala sa divine intervention, yung pong paghingi ng tulong ng mga elders, actually, panawagan ng Diyos kay Jephthah na manumbalik sa Diyos ayon sa kanyang plano. Na Diyos talaga ang nagtalaga sa kanya na pamunuan ang hukbo ng Israel na kanyang bayang pinili. Gusto kong bigyan ng pansin itong sa verse 7. Sabi po sa verse 7, sabi, So Jephthah said to the elders of Gilead, Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come to me now that you are in trouble, that you are in distress? Wow! Kapatid, ganun din po ba ang ginagawa natin sa Diyos? Gaya ng ginagawa ng elders, kung saan lumalapit lang tayo sa Diyos if we are in trouble, kung mayroong crisis sa pamilya, kung tayo nasa gipit na kalagayan, at kung maayos na ang ating buhay, sasabihin, Lord, diyan ka muna. Tatawagan na lang kita kung kinakailangan ko muli. Huwag naman sanang ganon. Dapat po ang pagtawag natin sa Diyos araw-araw, sapagkat He is a relational God, ibig niyang makaniig ka araw-araw, kapatid. Patuloy po tayo, verse 10 to 11. Your determination will define your success. Ito, determinado po si rito. Sa ating babasahin. Si Jephthah, sabi po niya rito, And the elders of Gilead said to Jephthah, that is why verse 11 pala. So Jephthah said to the elders of Gilead, If you take me back home to fight against the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head? And the elders of Gilead said to Jephthah, The Lord will be a witness between us if we do not do according to your words. Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord in Mizpah. Wow! Kapatid, ang dating reject, anong nangyari? Isa ng commander ng army. Ruler ng buong bayan ng Israel. Maski tinakwil siya ng kanyang mga kapatid, inabuso ang kanyang pagkatao, hindi po siya nagkaroon ng hinanakit sa puso. Nakayanan niya lampasan ang mga pasakit na ito. Despite naging biktima siya ng rejection, pang-api, nawalan tahanan, nawalan pamilya, at kahiyan ang inabot. Sapagkat gaya po ng buhay ni Joseph, nakita ni Jephthah ang kamay na kumikilo sa buhay niya. At bago siya lumaban sa ating binasa, kumonsulta siya sa Diyos sa Mizpah bilang pagpapatunay ng paggalang at pagsamba at pagpapahalaga na kung hindi sa Diyos ang kikilos, hindi siya magtatagumpay sa inaatang sa kanyang Diyos na ipagtanggol ang Israel sa kamay ng mga Ammonites. At ano po nangyari? Kinalugdan ng Diyos ang kanyang ginawa. Kung kaya't ang Espiritu ng Diyos ay sumanib sa kanya bilang kanyang gabay at patunay sa laban. Ang sabi po sa verse 29, 11-29, sabi po, Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. At sa verse 32 po, sabi nyo, So Jephthah advanced toward the people of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. In other words po, nanalo siya sa laban. Libo-libo ang kanya napatay. At dahil sa pagkapanalo sa laban ng kaaway, ang elders, hindi lang siya ginawang leader ng hukbo, naging leaders at judge ng buong Israel. Isipin mo, isang anak ng prostitute, inapi, kapatid, anong nangyari? Naging judge. Wow! Praise the Lord! Ano po mga lesson nating makikita dito? Ano mo kapatid? Itong si Jephthah took a negative and turned it into positive. Imbis na siya magmukmuk sa isang tabi, imbis na magkaroon self-pity sa kanyang sinapit, matatag niyang hinarap ang hamon ng buhay upang maingat ang kanyang sarili sa kanyang sitwasyon. Minsan po, tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon kung saan para bagang kalaban mo ang buong mundo. Ngunit kung ikaw kapatid ay naniniwala sa divine intervention kung saan ang Lord is in control, mababago ang pananaw mo sa buhay. Magiging positive person ka kapatid. Ito sa ating istorya, you may have
You may have no control over the character of your ancestors, sa iyong mga magulang. But you can determine the destiny of your descendants, mga anak mo. Wala kang control sa karakter ng mga ancestors mo, mga ninuno mo, mga magulang mo. Ngunit kaya mong baguhin at tukuyin ang iyong destiny ng iyong mga anak at maging anak ng anak mo, kapatid. Kaya kapatid, kung ikaw nakaranas sa pagsubok, kapatid, tigilan natin ang paggawa ng mga dahilan, di kaya pagsisisi sa iyong sarili. Amen? Dulot sa masamang yugto ng iyong buhay na naranasan. And start taking personal responsibility sa nangyari, gaya ni Jephthah, upang makaakat ka sa lupa na kinasasadlakan mo at simulan mong hanapin ang destiny ng Diyos sa buhay upang, kapatid, ikaw ay maging matagumpay. In other words, in short word, kapatid, mag-move on ka na, kapatid. Amen. Number 2, birds of the same feather flock together. Hinahanap ng tao na makasalamuha yung kapareho nilang puso at damdamin o sitwasyon. Bakit naging malapit kay Jephthah yung mga tinatwil ng lipunan, band of worthless men? Sapagkat pareho silang sitwasyong sinapit, itinakwil din sila ng kanilang mga kapatid. Madali silang makarelate sa isa't isa. Pareho silang kapalaran. We usually seek out others who are just like us. Amen? Kaya kung ibig po ninyong malaman kung anong klase ay isang tao, alamin mo ang kanyang kaibigan. Ngunit kung nabago ka na, bunsod sa pagtanggap mo kay Kristo, mga kapatid, ang makakasama mo parati, kapatid, ay mga tao ring nabago na gaya mo. Amen. Number 3, we have all strengths and weaknesses. Alam natin yan. Huwag natin masyadong ipaliwanag. Lahat tayo po may mga weaknesses. Marami. Mayroon din naman tayong strength. Number 4, maybe there is a cycle of sin in our background, but it can be broken today. Ang kasalanan ng Jephthah, ang kasalanan ng ama ni Jephthah sa pangangalu niya ay tinuldukan ni Jephthah. Nagdesisyon tapusin sa tulong ng Diyos. Mga kapatid, kung mayroon kayong kasalanan na paulit-ulit, bakit din niyo isuko sa Diyos? Bakit hindi niyo isuko sa Kanya ang buong buhay niyo? Sapagkat tanging sa Kanyang kapangyarihan lamang magkakaroon tayong lakas na iwasan at tuldukan ang kasalanan na paulit-ulit sa ating buhay. Number 5, God can use you in spite of your past, your family, of your failures. Ang iyong mga nakaraan, kapatid, ano man yang kasama, hindi alintana ng Diyos yan upang ikaw hindi magamit. Amen? Kung kaya never consider yourself as worthless, walang halaga at useless, walang pakinabang, sapagkat sa mata ng Diyos, kapatid, ikaw, ako, tayo lahat mahalaga. Amen? Rejection is harmful but beneficial. Hinahayaan ng Diyos na tayo makaranas ng dishonor o rejection, maski ito'y masakit, sapagkat dito tayo hinuhubog ng Diyos, kapatid, sa ating pag-uugali upang tayo magamit niya for His glory and honor. Alam mo na sa pinakamasakit na sitwasyon, kasama ito sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, gaya ni Jephthah, bawat isa sa atin may plano ng Diyos. At walang pwersa sa mundo na kayang pumigil ang plano niya sa iyo at sa akin. No one could ever stop the plan of God for your life. Ang Diyos ang nagtakda sa bawat hakbang bilang paghubog at paghahanda to be a person God wants us to be. Praise God. Ang sabi po sa Psalms 37:23, at babasahin ko po sa inyo, sabi po dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in His ways. Brothers and sisters, ang Diyos ang nagtatagta sa ating mga hakbang. Amen? Brothers and sisters, no matter how bad your past has been, or if you've been rejected by people who you considered a close friend or a trusted family member, Jesus openly accepts you. Amen. The question is, will you accept Him too, or you will reject Him? Let's pray. Lord, salamat po sa mensahe na minsan pa, Panginoon, nakahugot kami na ng aral, Lord God, na Panginoon, Ikaw pala ang Diyos, Lord God, na nagbabago sa amin, Lord God. Na anuman aming sitwasyon, Panginoon,
ang plano mo sa aming buhay kailanman ay hindi kayang pigilin ng anumang klaseng persa. At ito ay magkaroon ng tugon at ang kapalaran na yon na ibigay mo sa amin ay, Lord God, aming mararamdaman at maaabot, Lord God. Salamat, Lord God, sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Dinadalangin ko na bawat nanonood sa mensaheng ito, Lord God, pagpalain mo, Lord God. Na anuman ang aming nararanasan, ito ay kaya naming pagpalampasan kung kami tatawag sa iyo. Sapagkat kailanman, hindi mo kami kayang itakwil. Hindi mo kami kaya, Lord God, na you will never leave us or forsake us, Lord God. Lord Jesus, dalangin ko na bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna, Lord God, ng pandemic. Keep us healthy and safe, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, isang kapayapaan na ikaw lang kayang magbigay, na hindi kayang agawin ng mundo at hindi rin niya kayang ibigay sa iyong mga anak, Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.